Oso the Chismoso. Sorry, nakaano yung live natin. Ayusin ko lang. Ako nga pala si Jose Bear, guys. While we are fixing this, ako nga pala si Jose Bear. I've been here since 2017. I've been trying to share you guys my wins, my losses dito sa cryptocurrency. And, wait lang guys ha. Ayan. Okay, kita na yung live. Ayan, so may 7 viewers na tayo. Meron tayong 4 likes. Okay, so nung last live natin, we're talking about technical analysis. Sobrang bilis lang netong live natin na to because I'm trying to lower down the live natin. So maglo-long form live lang ako pag may gusto na akong ituro sa inyo. Kaya alam nyo agad na may ibibigay ako sa inyong valuable. Okay, so no last live natin, ito yung technical analysis natin, di ba? So, ang proof niyan is pwede nyo balikan yung previous lives natin and we've been talking about the price move. So, kung bababa tayo ng time frame sa 15 minutes, gawin natin tong 4 hours. Okay, it's looking like it's trying to retrace. No? So, ngayon, yung SAR natin is natatouch na siya. Actually, nag-cross na siya. So, una, nag-touch lang. Tapos ngayon, nagtatry na siya mag-cross sa 15 minutes. Pero sa 4 hours, sobrang bullish pa rin niya. And hindi pa rin siya nakakaabot doon sa tinatawag natin na sukdulan. Okay, kasi yun lang yung nagiging pattern natin dito. Pero sa logarithmic, nakikita natin siya sa RSI. It is trying to do the unthinkable. Okay, so pababa tayo tapos paangat pa rin tayo sa logarithmic. So this is like a little bit bearish for me sa 4 hours. Pero dito sa nakikita ko dito sa liquidity dito sa ibang RSI natin. Okay, it is trying to reset. So medyo nakakalito. Sa 15 minutes parang resetting siya. Pero sa 4 hours is bullish. Pero ito yung sasabihin ko sa inyo. Wait lang guys ha. Ito. So kahapon, yesterday ng 2:50, which is 2, 3, 4, 5, 6, 6:50 PM sa Pilipinas. I did this chart and sabi ko iti-trade ko siya at 101.816. So tinry ko siya i-trade. At tinaasan ko lang siya ng konti because meron akong low confidence na tinatawag. So I don't want to overexceed, no? So ayoko i-overextend yung magiging trades natin from here. Pero what I see, yan. So big shoutouts muna kay Timothy Gormois, kay XC yan. Big shoutouts. Thank you nga pala sa chart mo. I appreciate that for yung mga nag-share ng charts nila sa Meraki. Yan, big shoutouts kay Jason, kay Jack Santos, pati kay Box. Big shoutouts yan sa asawa ko na nag-comment. Big shoutouts kay Big Fella. Big shoutouts kay Kirk Andrew Lau. Okay. So, we're anticipating that there will be long. Simula pa lang nung 101.800 kahapon. So, kung nakabili kayo ng Bitcoin, sabihin natin spot, you are already profitable or nagpa-profit na yung inyong buy at 101. So, sabihin natin kung mag 210, nag 100x na yung asset nyo kung nakabili kayo sa 101. So, kung average buy nyo is nasa 98, that's more than 2x. So, ngayon, why am I saying this, guys? Okay. It's because we are still in a danger zone. Hindi ko sasabihin na we are truly trying to recover, no? So, if you will look at the CMC, medyo delikado pa rin tayo. Hindi ko sasabihin na parang, oy, ito na yan. It's going to be like relief, etc. We have to break some barriers right here. So, dumikit tayo sa Bitcoin season a little bit, no, 2 days ago, 3 days ago. So, right now, we are overheating right away. Ewan ko, for some reason, we are doing that. Pero it doesn't mean that we are going to crash right away. So RSI doesn't work like that. Okay, it's just like a perception. Yung tinatawag na gaano kalakas yung sentiment. And so dun susunod yung buong price ng overall market. Okay. So right now how we see it is yung RSI, okay, most assets are in the middle or either nasa itaas siya. So kumbaga nandun na tayo sa tinatawag na overbought situation. Marami nagsasabi na overbought na most of the asset, but we have to compare this doon sa tinatawag natin na hey, also is it really overbought or is it because most of the people are trying to
take advantage of the pump and trying to get out of the assets, and that's the point where they will lose a lot of money. Okay? So, ito na yung sasabihin ko sa inyo, guys. You have to be really careful on mixing sentiment. Okay? So, sabihin natin 7 days. Okay? So, where are we at the 7 days? Diba? So, nakikita nyo na oversold pa rin tayo. So, kung doon lang kayo titingin, sabihin natin oversold, wag nyo tignan tong bar. Sabihin natin oversold. Status natin is 42.31. Wag nyo tignan tong natin. How does the retail or the majority perceive this number? Okay? So, I really think that we still have a lot more room to go up already. Kaya ako naglulong ng market. So, kita yan dito sa ating chart natin dito. So, I am anticipating that the market is going to go somewhere at the TP1 natin is 118. Then, go to the TP2 which is 122. Which is, I'm not going to be so lucrative. Hindi ko sasabihin sobrang, tara, long natin, max left house, boom. Okay, let's make money. Hindi siya ganon. Okay, so marami na rin sa mga nasa Meraki na umalis. Okay, which is very understandable. I already predicted this, guys, na sinabi ko sa inyo na you will be leaving Meraki is because you feel like you're not making so much. Okay, it's because of the time in the market. And also the chismoso, sabi natin, or yung Meraki overall, sabi natin, is not in the position to give you coins, tokens at the critical areas or critical time of the market. Hindi ako pwede magbigay because tulad yung sinabi ko sa inyo, I'm trying my best to be responsible when it comes to providing you tokens. Pero sa mata ko, kung ako lang yung iikot sa market, okay, sabihin natin dito sa DEX, and pag titignan ko to, tapos pupunta ko dito, I see everything. I see most of the assets. But the question is, can we pretend that we have money to buy into these assets and lose them? Diba? So, we're not in that specific, how do you say this? Wala tayo doon sa specific na ng market na ganun. Sabihin ko na, okay, meron nga akong $500. Pero am I willing to lose that for quick buck? Or am I willing to lose it to sure assets na talagang talagang aangat? Okay? So, sabihin natin, we are looking at, sabihin natin, assets na katulad ng, L1, sabihin natin, Hype. Are you willing to lose a lot of money in a token like Hype? So, syempre, kasi kung average buy natin dito is $20 on the confirmation. Di ba confirmation tayo bumili BOS. So, binigay ko to sa inyo na sobrang aga. When it dumped, there is a high potential that it cannot go up already. So, I learned my mistake from the previous bull runs or mini bull runs that we had in 2023-2024. No? Ang ginagawa natin is we always try to look for confirmation. And we always did. Okay? So, guys, kung nandiyan kayo sa live, please do like and share and subscribe. Meron tayong mga bagong subscribers, si YT viewers. Yeah, big shoutouts. Big shoutouts watching from Qatar. Big shoutouts sa mga taga Qatar. Big shoutouts kay Jack Santos. Big shoutouts kay RJ Production. Okay. So, who were yung mga nakapasok dito sa Hype? At 21, nung binigay ko siya. Pero sa Meraki maaga tayo. I gave it $12 dito nung nanganak siya ng big candle. We are on a 3-day time frame, so do not assume that this is like paano ko nasundan to. Nasa 3-day time frame to. So wag yung i-assume na ganyan kabilis yan. So nasa 3-day time frame tayo. Okay. So how we were able to really get in here. Okay. So doon yung punto na kumbaga naghahagod ako, kumbaga nagfo-focus na talaga ako ng sobra. Kung focus na ako ngayon, sobrang focus ko doon sa punto na yun. Okay, and ito yung mga markets na katulad ng, ito magne-name drop ako. Mag-name drop lang ako. Ito yung mga punto na maraming, wag na nga lang, baka magalit. Ito yung mga punto na may magchat-chat sa akin. Or sabihin natin, may magko-comment sa natin na bababa pa. Sabi ko sa iyo Sabi ko ganyan Mag-ingat ka kasi baka maligaw mo sila. So, ito yung mga punto na mas nagiging focus ako.
Kasi the question is, the real question behind there is, kung yun ang iniisip nila, tapos they are so confident na yun yung iniisip nila sa punto na to, there must be something behind that. Or I have to question is, what state of mind are they in right now? Are they concealing their fear? Are they concealing their emotion? Then saying na, oh, diba, sabi ko sa'yo, sabi ko ganito, sabi ko ganyan. Pero deep inside, they're in pain. And they're just trying to mask it. Because the real person who really made so much, or the real person who really did hit the kumbaga, a close accuracy, sabi natin, close to 100 accuracy na shot call, doesn't matter kung hindi ka profitable. Okay? So, kaya ako tahimik, hindi dahil sa tama ako. Okay? Bukod doon, syempre, tama naman tayo. Pero ang sinasabi ko is, kasi I don't want to over-celebrate to cloud my judgment. Okay, kasi that was my mistake when we were at the 30,000. Remember? So, nag-30,000 tayo, kumita ako ng sobrang laki from just having a $1,500, tas dinagdagan lang natin hanggang along the way in the market, nag-9,000 na yung buong capital na pinasok ko. Pero, pumalo pa rin tayo ng 30K, 33K. 32,800, pero pumitik tayo ng 33K. So, ayun sasabihin ko sa inyo. So, you have to learn from my mistakes. And so since you're doing the mistake and you're celebrating at the bottom, you're celebrating, oh, tama ako, sabi na nga ba ganyan. So, you have this urgency or you have these urges in you to go to some influencers and say, hey, mali ka, sabi ko sa'yo, ganyan. Or just to feed your ego or just to feed whatever's inside you. And para sabihin na okay lang ako kahit nagbadump yung market. Alam mo yun? You have this like may parang nasa loob mo na gusto mo mag-seek ng validation na tama yung ginagawa mo. Nagigets mo? So, ito na yung sasabihin ko sa inyo. Okay. The whole market, sabihin natin, okay, if tama ako dito pa lang sa 101, marami nagsasabi dito na bear flag to agad. Sa 1 day time frame pa lang to. Bear flag daw to. Okay. Tatama kaya yung top ng 1 day Bollinger Band. Hindi ako nagbibibi eh. Hindi ako nagbibibi 1 day. SAR pwede ako mag-SAR. Tumama yung SAR sa 1 day. Yun sabihin ko sa'yo. Wait lang. Tingnan na natin. Sige. Good question yan ha. Pag-usapan muna natin to. Okay. So, dito sa 4 hour, tumama na siya. Taas natin tong time frame. Hindi pa pala tumatama sa SAR. 4 hours pala yung tinitingnan ko. So, tingnan natin kung mauuntog sa SAR. Yun yung magandang question dyan. Mauuntog ba siya sa SAR? Kasi dito hindi siya nauntog eh. Or maaga ulit siya masusupalpal para bumagsak ulit ng isa pa, papuntang 92K. Okay, kasi yun yung ina-eye ko eh. Yun yung ina-eyeball ko. So, for now, we cannot just like keep on assuming kasi once na may makita tayo fair value gap, the question is that a valid fair value gap, diba? There is a real fair value gap that we really have to watch out for. Meron din sa low here, pero ito tatawag din tayo na valid low that we have to protect. So ito valid low to. Sabihin natin on the 15 time frame. So since 15 minutes is like loud right now compared to the 4 hours, pati sa kanina loud yung 4 hours and 1 hour. Yung 1 day. Nung nasa 102 pa lang tayo or 101 because they're watching out for the for the close, no? Kasi nga nasa weekly tayo. So it doesn't matter yung weekly. Bullish siya talaga siya. Okay? Bullish na siya kasi nag-close siya above the sa 100K. So sa mga nakakaalala dito, sinabi ko rin sa inyo that it is very important for us to see volatility and it is very important for us to see that there is a protection onto dun sa level ng 100K. Okay? So, ngayon, ito na yung gagawin ko, guys. Okay? Since we are at the critical levels of the market, okay, you can either just go buy and keep buying or
keep stacking sats or Bitcoin. Okay, so may pambili kayo Bitcoin, isang Bitcoin, ba't hindi? Bumili kayo Bitcoin. Pero kung sats, nevertheless, it's still sats. Okay? So, you just have to compound. And nung nasa 100 tayo, 100 dito, bumili na tayo dito, guys. So, magkakash in ako ng $500 for Meraki naman. I just didn't have that strength kasi iniisip ko kayo. So, tingin ko this time sa Meraki, I'm not gonna think about you guys. I'll just do whatever I have to do, what I must. Like I said, if you buy the membership, prepare to lose and prepare to win. Okay, kasi the reason why I want you to prepare to win is because if you're not prepared to win, you will not sell. If you're not ready to buy as well, you're not ready to sell. So if you're just buying because you're gonna copy me, okay, you will lose a lot of money by keep on asking the market to go up pa. Okay, so back in August, 'di ba, maraming sa inyo pumasok sa live natin. We pumapala tayo 50, 55, 60. 'Di ba, sabi ko sa inyo, malis kayo sa crypto, 'di ba? Ewan ko, naalala niyo yun, sinabihan ko kayo. Malis kayo sa crypto, sabi ko. Malis kayo sa crypto, hindi to para sa inyo. Kung ang gusto nyo is kumita ng pera, pero hindi kayo willing matuto for the next Q4, which is this Q4. Okay? So, ito yung introduction natin for gem hunting. Okay? So, I'll be honest with you guys. Okay? With how I will do this. Okay? Magje-gem hunting tayo. Gagawin ko siya sa live. Tuturuan ko kayo sa live. Pero yung pinaka-document, hindi ko siya share kung wala kayo sa Meraki. Okay? Why? It's because gusto ko matuto sila gumamit ng AI. Isasalpak lang nila sa AI. Mukhang madali, no? Hindi to madali, guys. Isasalpak nila sa AI. Babasahin nila yung response. Tapos, aayusin namin yung response kung willing silang gumamit ng AI. Pag mali yung response, ititweak namin yung prompt. Okay, so sabihin natin, DAR, hahanap, medyo bago to sa inyo guys, okay? Because dati, di ba, meron tayong, so i-reveal ko na sa inyo yung 2024 natin, hindi naman vinalue ng mga dating nasa Meraki, kaya antay pa rin sila ng antay ng gem sa akin. May mga gumamit nito, of course. Ayan, big shoutouts kay Abdul. Okay, may mga gumamit nito guys. Okay. Which they made money. Hindi na rin sila bumalik sa Meraki after this. After they get this full information. Okay. So, hindi ko ito pagdadamot sa inyo ngayon. Okay. Bibigay ko ito na libre. This is outdated. Just yun lang yung disclaimer ko dito. And this is how many pages? More than 15 pages ata to. So, malapit na tayo matapos. Saglit lang to live na to. Kasi this is just an introduction sa mga gagawin natin. Okay, I just want you guys to let you know so that you hit that notification bell para matuto kayo kung paano mag-gem hunt. Okay, so ako, gagawin natin to. Okay, gagawin natin tong gem hunting na to ng live. Okay, and nahanap tayo ng gem. Katulad ng ginawa natin sa Kaspa. Walang nanonood nun. Masyado. So, may mga nakakuha nun si Overflow, of course. Nag-60x mahigit ata siya. Tapos, ganun din yung nagawa ko sa Pendel, of course. Ganun din yung nagawa ko sa Ondo. Ganun din yung nagawa ko sa yung malaki din na meme coin, which is yung $1. Ganun din yung nagawa ko sa Boomer, which is 70x. Okay, or, oo, tama, 70x. Or 7,000% up. Tapos, marami akong nung nag-focus na tayo ulit kasi nandun na tayo sa punto na talagang may mangyayaring bull run. Eto, so, ayoko kasi nagsasayang ng energy na magtuturo ko tapos hindi naman mangyayari. So, I'm very confident right now that this is the rotation that we're looking for. So, I'm gonna give you a tip already. If you wanna forefront my research, kung gusto nyo mag-research na sa inyo, okay? Research about layer 1 chains.
Okay, pero there is a sub-narrative inside the layer chains that will be populated talaga. Okay, so you have to like really do a lot of research. But if kaya nyo maghintay, pwede nyo hintayin. Okay, but the coming days, ito yung mga pag-uusapan natin. Hanggat maaga pa kasi alam ko na this is gonna come and we always do this. Katulad nung mga ibang natin documents na maaga ko binigay sa inyo, tapos tsaka lang nangyayari. And yung iba, sobrang aga, after a year, tsaka lang nangyari. And yung isa naman, which is yung stablecoin, 2 years before nangyari. Because nung nag-crash tayo sa 2022, doon ako nakaramdam na parang may mali sa market. And I think it's just an actor yung nangyari kay FTX. Ulitin ko lang. And in order for the society or the secret society to get in full blast. Okay. So, ngayon, ito yung sabihin ko sa inyo. Okay. Marami tayong mga information dito sa document na to. Ibibigay ko na siya ng libre. Okay. Pero, gusto ko i-share nyo muna yung live natin. Sumali kayo sa Discord, nasa description down below. Okay? Tapos magre-request kayo dito. So, nakikita nyo 10 lang itong taong to. 10 lang yung talagang nagbasa nito. Okay? Hindi ko sinasabing fully lahat to babaguhin ko. Okay? Hindi ko yun yung sinasabi ko. Pero isa sa mga 10 to, okay, was able to really make so much money. And yan. Kapangalan pa nito. Yan. So, kapangalan niya. So, si Claude. Okay. So, pwede nyo i-chat siya. Bahala kayo kung gusto nyo i-confirm, i-backtest yung sinasabi ko. Gawan nyo ng investigasyon. Imbes na mag-research kayo ng assets nyo. Usapin nyo si Claude. Okay. And lagi siyang timing talaga pag nag-e-exit ng market. So, katulad na last time, bumalik siya sa Meraki saglit in 1 month kasi I was telling him to read the documents that I have. Binasa lang niya, tas umalis na siya after 30 days because hindi niya feel talaga na yung market is trying to recover. So 40 pages pala to. Sorry, mali pala ako ng sabi sa inyo. So dito ko rin nahanap yung mga ways to really get in and get out sa mga assets. Kung nahihirapan din kayo umalis sa mga assets, yan. So ORD, isa to sa mga gem din natin. Yan, Kaspa. Yan, 10x to 30x returns. But before that, all of these had similar patterns. Actually, pwede na akong gumawa ng libro eh. Pwede na akong gumawa ng libro on how to find gems. Pero since this is the topic na pabago-bago, okay, ibig sabihin pabago-bago, hindi naman mayat-maya, pero nagbabago to every year. Okay? Kasi nadadagdagan tayo ng narrative or umiiba yung ikot ng pera sa crypto and dumadami yung players pero nagiging imbalance yung types of players na tinatawag. So, ibig sabihin, umuunti yung institutional pero dumadami yung retail. So, the mission of the institutional is to implode the retail tapos bawasan yung mga millionaires sa crypto by capitulating them and yun yung nangyari last time. Okay, ang gaganda ng mga bots ng mga tao, no? Like, they have been setting this for a year, 2 years, tapos nakalong lang sila, tapos biglang in a snap of their fingers sa institution, ang ginawa nila is kinapitulate nila yung buong crypto by just because a non-relevant crypto news, no? So, ito yun, yung move na yun, ito yun. So, natanggal sa liquidity yung mga natanggal sa order books yung mga chunks of liquidity just because of rehypo. So inexplain ko rin yan sa inyo. Ewan ko kung nagbasa din kayo. So yan. So also may mga nagtatanong, sir, also gusto ko po yung part 2 nung crypto bull case, bakit magbo-bull run by 2026. Yung tinuro ko sa inyo kamakailan, may mahahanap nyo yun dito sa long form documents. Kung
Kung mahilig kayo sa mga ganitong sentiment analysis, you'll be able to really learn a lot here. Okay, so but the question is, Sir Awesome, pwede ba namin i-access yung 2, 3, 4, 5? Sorry, hindi ko siya ibibigay. Like I already promised with Meraki, sila lang yung makaka-access. So, alam ko, marami sa inyo may mga trabaho, sabihin nyo na wala akong oras, etc. You have time. Okay, you just have to find time. Okay, if you cannot govern it, then might as well do not govern your money. Okay, because if hindi mo kayang ano yung oras mo, then you just find you have more time to find the reasons, then hindi mo talaga magkakaroon ng dominion sa lahat ng bagay na ibinibigay na sa ng Diyos. You just have to unlock yourself. Okay? So, ngayon, eto na. Meron ba akong mga ibang documents actually? So, eto. So, it's not photos. So, yan. In-explain ko dito bakit nangyari to. Etong crash na to, katulad nito sa Hype. So, kung dito ka naglong, ay sabi natin dito ka naglong kasi nakita mo yung market is going to go up. Ayan. So, tingnan natin ano mangyayari from here. So, this is just an introduction na kung paano kaya update yung ating document na to. Okay? So, how to find gems in 2024. Alam ko 40 pages to pero sobrang big help na ito, guys. Kung isalpak nyo na lang to sa AI siguro, matutulungan kayo nito, guys. Okay? So, yun ito gagawin natin. Okay? If hindi kayo mag-share, hindi kayo mag-like, mag-subscribe, okay, ng post natin, okay, ipopost ko to sa Facebook. Okay, kung may Facebook kayo, puntahan nyo ako sa Osa the Chismoso. Tingnan natin kung nandito. Puntahan nyo ako dito sa Osa the Chismoso. Yan. Okay, live din ako dito. So, may 700 followers tayo. 600 lang yun ng kailan. 700 na. So, wala pa rin nanonood dito. Pwedeng gusto nyo manood kayo dito. Nasa sa inyo. Pero mas maganda kung sa YouTube na lang kayo manood. Okay? Pero pwede nyong i-like and share dito kasi mag-share ako ng mga memes dito. Dito sasalpak balagbag ng mga jokes. Okay? So, yan. Okay? So, may question pa ba kayo, guys, before I let you go? This is just like a market update and a brief opening doon sa gem hunting plan. Okay? For 2026. Meron ba kayo question? Wala na. Meron. Okay? Real name na yung FB ko kaya hindi ko kayo ma-follow dyan. Wala mo pa kay. Walang naman yun. Ang dami-dami nyo dito. 700 kayo dito. Ba't ko naman kayo titignan? Kaya ganito lang yan eh. Kung kayo nire-respeto nyo yung real identity ko, ilan sa inyo kilala na ako? Okay, so yan. Kasi aksidente kong na-dox yung sarili ko. Pero yan, nire-respeto nyo ako, so ba't ko kayo babastusin? Alam nyo yun, nasa kamay nyo na yung power, pero hindi nyo ako nire-reveal. So yan. I mean, I don't care. Much as you guys don't care. Because yung value na ibibigay ko sa inyo, yun yung importante. Okay? So guys, kung may tanong pa ba kayo? Wala na. Ilalagay ko tong link doon sa replay. So please, i-replay nyo. Okay? And i-like nyo. I-share nyo muna yung post natin. Okay? Ito lang. Ito lang i-share nyo. Okay? Okay, wag na kayo mag-share. Sige na, bahala kayo sa buhay nyo. Hindi na ako hihingi ng kahit ano sa inyo. Bahala na kayo. Kung gusto nyo lang ako supportahan, yun na lang. Okay? Senate Peter. Sino Senate Peter? Sorry, I don't know who's Senate Peter. Shalom. Yan, big shoutouts. Done sharing. Wag nyo na i-share. Bahala na kayo. Huwag na i-share. Bahala na kayo. Hindi, huwag na nyo na i-share. Bahala kayo. Ako mag-share na lang ang document. Ito na lang ha. Ganito gagawin natin. Okay? Yan. Okay.
So, balikan nyo lang to, review nyo, sabihin nyo, mali to. Bulletproof to guys, promise. Ito lang din yung ginamit ko dati. Okay, pero tinry ko to salpak sa ChatGPT, nahilo siya dati. Baka ngayon, yung version ngayon, okay. Gumana siya, baka gumana siya ngayon. Tingnan natin. Ayan, so tinuro ko din pala dito yung paggamit ng tamang, tawag dito, yung tamang paggamit ng moving average at yung tamang paggamit ng MACD. Okay? So, yan. Makikita nyo. Tinuturo ko yan. Dito sa axis, pinredict ko din to na magpapump to. Okay? From $2 to $7. To $10. 3.5. $3.5 to 9. $9.5 to $10 hanggang nag-12 siya. Yan. So, pinredict natin yan hanggang sa bumagsak. Then, pinipredict ko aangat pa siya. So, tingnan nga natin to kung ano nangyari dito. Kasi yung yung axis tuloy. Yung Ronin pala. Axis tuloy. Axis. Tama. Axis pala. Wait lang. Yung Ronin pala ang pinredict ko, hindi axis. Sorry guys. Naghahalo-halo na sa utak ko. Okay, so tingnan natin to. Bagsak na pala to, no? Hindi pala to. Pero yung Ronin, pinredict ko din to dati na magre-recover to by just looking at the manual. Okay, so yan. Okay. Nandito tayo noon. Somewhere here. Ito. 0.5. Tapos bumalik siya dito. Tapos sa axis, ito yung punto na yun. Ito yan. Sa cross. Sa cross lang tayo tumingin. Tapos pumalo na siya dito. From 3.5. Ito. Hindi pala. 4 lang pala yun. Hindi ko na maalala. Sobrang tagal na eh. 2023 pa yun. Wala masyadong nanonood nun. Kaya nga, ang explanation natin dito, bakit 10 lang? Kasi, baka 2 dito, libre pa yun. So, anyways. Yan. Big shoutouts kay Satoshi. Yan. Okay. Panot ka pala, Satoshi. Panot ka pala, Satoshi. Nakikinig lang ako, boss. On duty pa sa trabaho. Hapon pa lang dito. Tingin ko kamukha mo sa Piolo. Ba't man? Hindi na importante yun. Baka magulat kayo, babae pala. What? Baka magulat kayo, babae ako. Si Satoshi nga eh. Satoshi nga, babae. Ay, babae ba yun? Ewan ko. Panot siya eh. Ay, sorry sa mga panot dito guys. Sorry sa mga panot. Anyway, so yun lang guys. Tingnan nyo to. Tingnan nyo tong... basta tingnan nyo na lang to. Sobrang tagal na nito guys. Okay? Tingnan nyo na lang. May, kumbaga may mga ebidensya dito. So lahat yan backed up naman. So pwede nyo tingnan, i-backtest nyo yung mga pinagsasabi ko. Totoo ba yun? Totoo ba kaya yun? Baka chika lang. Yan. So pati sa link pala. Dito ko rin nahanap yung axelar natin, Celestia, pati eigenlayer. Tapos yung, dahil dito sa document din na to, nahanap ko yung ano nga yan? Agix. Kaso nag-upgrade sila. So, meron lang akong PTSD sa mga ganon. So, yan. Matututo kayo dito, guys. Ito yung luma na to, ha? Huwag niyong sabihin na bago to. Okay? Ipopost ko na siya ngayon. Okay? Tapos, picturean ko lang siya. Para lang may introduction. Yan. So, alam ko mahaba to. Pero, dito kayo matututo. Okay, magkakaroon kayo ng idea. Okay, yan. Lagay na natin. Okay. Tapos, yan. Okay. So, sa mga susunod na live, tuturuan ko kayo kung paano
maghanap ng gem in a most basic way. Walang bayad, of course. Walang bayad yung mga gagamitin natin. Okay? Hindi ko kayo sasabihin na mag-subscribe kayo sa ganitong tool. Okay? Walang scam. Okay? Diretso lang talaga. Bibigay ko sa inyo siya ng diretso. And yun pa rin naman yung ginagamit ko so far. Ina-update ko lang ng ina-update kasi nga dumadami yung mga tools, napapadali lang siya. So, minsan mabilis din mabulok. So, doon ko din nahanap yung geode sa ganung paraan. So, yung may mga geode, hold ko pa rin to. Okay? Yung start, nabenta ko siya, sayang. Pero it's okay. Yan talaga. I really had to sell some of the assets na I don't really understand anymore what they're doing. Pero recently, nagkaroon sila na update. Yun. So, hindi ko naman kayang bantayan lahat, no? May mga assets talaga na gano'n. Okay? So, yan. Morpho. So, ang nakanap nito yung asawa ko. So, ako, ni-research ko lang. Pasok ba siya dun sa level sa grading? So, in-approve ko lang na okay, pwede to. Something like that. Yun lang yung ginawa ko. Okay, so yun lang guys. And chismis lang ang lahat ng yun. Kailangan nyo pa rin aralin, planuhin, at kilusan. Nang sa gayon, ang lahat ng to ay ating makamtan. And syempre, guys, stay awesome. Goodbye guys. Ayan, papost ko ha. And ano nyo na lang. Okay. Followers. Tapans. Okay. Yan na, dito na. Sa inyo na yan. Okay. Approve ko na lang yung access nyo. Hindi pwedeng free kasi alam yun. Kailangan ko yung marketing. Okay. Thank you. Have a good night and stay awesome. Saber nga pala, chismoso ng crypto since 2017 bullrun and have been documenting my journey since 2021 at may bagong mission na gawing 100k ang 10k